Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. PNP Chief Marbil, meron na naman napatama kina Digong at Sara. Meron po kasing panibagong kautusan itong si PNP Chief Marbil na siguradong papantig ang tenga ng mag-amang Duterte. Kung ano ito alamin, umpisahan po natin dito sa unang kautusan niya sa ating mga kapulisan na bawal na ang maging alalailang ng politiko. Para po sa karagdagan pang impormasyon, panoorin po natin itong balita. Pinagbabawalan na ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang sinumang pulis sa pagdadala ng payong para sa kahit kaninong very important persons o VIP sa anumang pagtitipon. Ayon kay PNP Chief, gusto niyang maibalik ang dignidad ng mga pulis, kaya hindi na niya papayagang maging alalay o animoy bodyguard nino man ang mga ito. Dagdag pa ni General Marbil, hindi ito bahagi ng trabaho ng mga pulis at dapat anyang irespeto ng lahat ang unipormeng suot ng mga ito. Matatandaang noong Hunyo ng paalalahanan ni General Marbil ang mga tauhan ng PNP na ituon ang panahon sa pagpapanatili sa public safety at hindi sa pagbibigay ng serbisyo sa sinumang mga pribadong individual. Yan po mga kabunyog, may pinapatamaan ba dito itong si Marbil? Parang patama ito kay Sara Duterte na madaming security personnel ng mga pulis. Kung maaalala po ninyo, binawi mismo ni PNP Chief Marbil ang security personnel ni Sara Duterte nitong nakaraang araw na nagresulta ng alitan ng dalawa. Halina't balikan po natin itong balita. Inalis na umano ng Philippine National Police ang 75 PNP Police and Security Group na naka-assign bilang security detail ni Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na statement ni VP Sara, sinabi nito na si PNP Chief Police General Romel Marbil ang nag-issue ng kautusan kahapon July 22. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, karamihan sa mga ito ay mga sundalo. Kung meron mang pulis na nagbabantay, ito ay support lamang sa PSC. Gayunman, inamin din ni Chief PNP na nagre-recall sila ng mga security escort dahil kailangan ng PNP ng dagdag puwersa para magpatrolya. Tinawag na political harassment ni Vice President Sara Duterte ang pagkakatanggal ng mga pulis mula sa kanyang security detail. Sinabi rin niyang sinungaling si PNP Chief General Romel Marbil. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa 4 na pahinang liham para kay PNP Chief Romel Marbil, inihayag ni Vice President Sara Duterte ang pagpalag niya sa pagkakatanggal ng 75 pulis mula sa kanyang security detail. Muling sinabi ni VP Sara na wala siyang problema sa paghugot ng mga tauhan ng PNP mula sa kanyang security team. Pero may problema raw ang bise sa mga kasinungalingang sinasabi sa taong bayan, lalo na kung galing ito sa hepe mismo ng PNP. Unang punto ni VP Sara, ginawa ang Vice Presidential Protection Division para hindi pakialamanan ng mga tulad ni Marbil ang security niya at ng mga susunod na Vice President. Yan po mga kabunyog, ano kaya ang reaksyon ngayon ni Sara Duterte sa bagong kautusan ni PNP Chief Marbil na ipagbawal na daw na gamitin ang ating kapulisan sa pagbantay sa mga politiko? Sa tingin ko naman tama naman ang kanyang ideya. Saad dito ni Marbil na para mabigyan ng danggal ang ating kapulisan na hindi na lang parang alalay ng isang politiko bagkos magamit para masugpo ang kriminal at maipatupad ang katahimikan sa ating bansa. Hindi naman namin sinasabi na wag magkaroon ng personal na bodyguard ang mga politiko na nasa matataas na pwesto. Pero mawalang galang na po sa mga politikong ito na ang daming security, okay naman po kung kaunti lang ang inyong security, diba? Mga 10 or 5, sa tingin ko naman ligtas na kayo sa ganyang karaming security. Hindi tulad ng iba dyan, 400 ang security at mga pulis pa. Parang isang himpilan na ng isang syudad ang katumbas ng kanyang mga security na pwedeng pagsilbihan ang isang bayan. Di ba tama ako, Sara Duterte? Ngayon dumako naman tayo sa ikalawang kautusan ni PNP Chief Marbil. Ito po yung panibagong kautusan niya laban sa pagsugpo sa pinagbabawal na droga. Utos ni Marbil sa ating mga kapulisan na igalang ang karapatang pangtao ng bawat isa. Mapakriminal man or hindi, malinaw na patama ito sa nakaraang administrasyon kay Digong Duterte. Dahil kung matatandaan po natin ang policy noon ni Digong ay lumalabag sa karapatang pangtao. Para sa iba pang detalye, ito po ang balita. Mas paitingin pa ng PNP ang pagtugi sa malalaking sindikato at supplier ng sa bago nilang strategy.
Pinaalalahanan din nila ang mga pulis na irespeto ang karapatang pantao. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Ito po, dun sa ating recalibrated, ang unang-una nating iintindihin, pagtangkilik po sa ating batas. Let us observe human rights. Let us preserve human life. Ito ang mariing paalala ni PNP Chief General Romel Marbil sa harap ng mga pulis sa dumalo sa flag raising ceremony sa Camp Crame kanina. Taliwas sa oplang tokhang ng dating Administrasyong Duterte, mas magiging makatao raw ang estratehiyang ipatutupad ng PNP ngayon sa kanilang recalibrate. Lahat ng tao may pag-asa. Wala po tayong karapatan na kunin ang buhay ng ibang tao. We are called law enforcers. Then we enforce the law in a proper order. Imbes na mga tulak lang sa kalsada, parte raw ng recalibrate ngayon ng PNP ang pagtugis sa mga high-value target, pati pag-monitor sa supply chain ng sa buong bansa. Maikli naman ang naging reaksyon dyan ng dating PNP chief at unang nagpatupad ng oplang tokhang na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Good luck daw sa PNP at sana magtagumpay ang bago nilang kontrobersyal ang unang o ni dating Pangulong Duterte dahil sa libo-libong nasawi sa iba't ibang operasyon. Sentro yan ngayon ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Pero paglilinaw ni Senator De La Rosa, hindi sila namimili noon ng mga pinupuntir. Wala raw silang sinasanto kahit gumagamit lang. Suportado naman ni Senator Risa Hontiveros ang recalibrate ngayon ng PNP. Pero sana raw, tutukan din ang rehabilitasyon at prevention para mabawasan ang mga nalululong sa droga. Kung si Senate President Jesus Cordero naman ang tatanungin, matagal na raw dapat tinutukan ng PNP ang pagtugis sa supply chain ng mga. At kapag na-istrikto, napahirapan natin ang supply, tataas ang presyo, so mas mahihirapan gumamit ng ating gumagamit o bagong gagamit kung sakasakali. Yan po mga kabunyog, ano po kaya ang magiging reaksyon ng mag-amang Duterte sa bagong kautusan nitong si PNP Chief Marbil? Kung kami po ang tatanungin, mas mainam at mas mabuti itong ginagawa ni Marbil dahil tama nga naman, hindi naman magandang gawin lang na alalay ng isang politiko ang ating mga kapulisan. Tandaan natin na nag-aral yan at nag-training at para ano? Para pagbitbitin ng mga dalahin ng gamit ng isang politiko. Tagahawak lang ng payong sa kanila. Bakit ka pa nagpulis kung gaganyanin ka lang, di ba? Sa mga politiko na madaming mga security personnel na mga pulis, please hindi yan nag-aral para pagsilbihan kayo, nag-aral yan nag-training para paglingkuran ang bayan. At sa pulisiya niyang walang karahasan, mabuti rin ito dahil ibig sabihin nito iginagalang natin ang buhay na ibinigay ng Diyos dahil kung gusto natin mahinto ang droga dito sa bansa, ang sabi nga ni Marbil. Unahin ang nagsusupply at wag tirahin ang mga maliliit. At ang mga gumagamit sa kanalang sila paghulihin unahin ang promotor. Dahil kung wala ng ugat paano pa mabubuhay ang puno, dapat sugpuin mismo ang punot dulo nito. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.